Hi guys, ako nga pala si Hener Malubag, also known as Primo. Dito pag-uusapan natin kung bakit hindi ka makapag-ipon. Simulan na natin. May savings ka na ba? Ikaw ba yung isa sa mga taong matagal nang nagtatrabaho pero konti pa lang or wala pa ring savings? Gusto mo bang magkaroon ng savings? Siyempre naman, sinong ayaw? Ano ba talaga ang pinag-iipunan mo? Guys, gaano ba kahalaga ang savings? Yan, ganyang kahalaga ang savings. Your future life depends on your savings. Kumbaga, may savings ka ngayon, may pagkakataon kang magkaroon ng magandang future. Maliit ang savings mo ngayon, maliit ang chance mong magkaroon ng magandang future. Kung malaki naman ang savings mo ngayon, syempre malaki ang chance mo na magkaroon ng magandang future. Pero kung gusto mo ng maganda at maginhawang buhay sa hinaharap, kailangan magkaroon ka ng tatlong klase ng savings. So, ano yan? Una is yung savings para sa dreams. Ito yung savings na gusto mong makuha sa buhay mo. Gusto mong makuha para sa mahal mo sa buhay. Kadalasan mga bagay na gusto mong mapundar, katulad ng cellphone, TV, computer, appliances, clothes, shoes. Ito, house and lot. Karamihan yan ang pangarap. Kotse. Travel para sa iba. So, ito, mas magandang pangarap is yung business. Bakit? Kasi sa business, may pagkakataon ka umasenso. So, yan yung number 1. Number 2, education. Simply means pinaghahandaan mo yung future ng anak mo or magiging anak mo. Isa ito sa pinakamahalagang part ng family planning. Kaya kapag wala ka nito, mahihirapan kang pag-aralin yung anak mo, lalo na sa kolehiyo. Bakit? Kasi ito madadagdag to sa gastusin. Okay? So, pangatlo, emergency savings para sa emergency. Tinatawag din itong extra savings. Mahalaga ito dahil ito yung pagkukunan mo kapag kinapos ka or kapag may gastusin kang hindi inaasahan. Ito yung dahilan. Pag wala kang emergency savings, ito yung dahilan kung bakit kinakapos ka, kung bakit sakto lang yung sahod mo. So, ano ba ang benefits kapag meron ka ng tatlong savings na yan? Number 1, hindi mo problema ang pera kasi meron kang pagkukunan eh. Number 2, magiginhawang buhay mo. Bakit? Kasi meron kang matutupad yung pangarap mo, kukuha mo yung pangarap mo eh. Ano pa? Mabibigyan mo pa ng future yung anak mo. Number 3, mas enjoy mo yung life. Kapag meron ka ng tatlong klaseng savings na yon, mas marami kang time sa mahal mo sa buhay. Mas mai-enjoy mo yung life kasama sila. Ito ang benefits na makukuha mo dun sa tatlong savings na yon. Pero kung gusto mong mag-savings pero depende ka sa sahod, guys, wag mo nang ituloy. Bakit? Ang sahod kasi, panggastos mo lang yan eh. Panggastos sa mga pangangailangan mo. Actually, panggastos sa hindi mo mapigilang gastusin. So, ano-ano yon? Sa panahon ngayon, ito yung mga pangangailangan mo o yung pinaggagastosan mo. Number 1, food. Pagkain yon, transportation, house rent. Kung nagre-rent, communication, load, cellphone yan, sa cellphone. Monthly bills, educational fees. Ito, pag hindi mo napaghandaan, nadadagdag ito sa gastusin mo. Ano pa? Bad habits. Ito, effect na lang ng matagal mo ng pagtatrabaho. Diba, isa lang ang day off natin. Minsan, doon na tayo naglalakwatsa, kumigimik. Dahil din sa stress sa trabaho, na malakas tayong manigarilyo, malakas tayong magsugal, malakas tayong uminom ng alak. So, ano pa? Emergency. Ito, hindi mo maiiwasan. Kasi hindi mo naman alam kung kailan magaganap yan, di ba? So, ito rin yung dahilan kung bakit ka kinakapos at kung bakit nangungutang ka, di ba? Lastly is yung mga gamit. Kapag meron ka na kurso na dahat, di ba? Minsan gusto mong bilhin agad. Naka-sale, lalo na yung mga naka-sale, bibilhin mo agad kasi mura siya. Yan yung dahilan kung bakit hindi mo pwedeng pang savings ang sahod mo or bakit nahihirapan kang makaipon sa sahod. So, alam ko ito yung nasa isip mo ngayon. Paano ka ba makakaipon sa panahon ngayon? May paraan. Kung gusto mong malaman, ituturo ko sa iyo. So, alam mo ba yung paraan na to, may benefits. Ano yung benefits na yon? Makukuha mo yung, within 2 years, makapag-ipunan mo yung mga bagay na gusto mong pag-ipunan or gusto mong mapundar. Within 2 years, hindi mo na problema ang pera. Hindi mo na problema ang edukasyon ng anak mo kahit sa school, kahit college pa. Kaya mo siyang pag-aralin.
handa ka sa emergencies. Siyempre, matutupad ang pangarap mo, hindi lang sa'yo, pati sa family mo, 'di ba? Sa mahal mo sa buhay. So, kung gusto mong malaman yung paraan na yon, kontakin mo yung taong nagbigay sa'yo ng pagkakataon na mapanood ito. So, ito lang ang masasabi ko sa bandang huli. Your future depends on you. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, simulan mo na ngayon. Simulan mo ang pagbabago. Gumawa ka ng paraan. This is an opportunity para mabago ang buhay. So, bakit hindi mo siya i-grab? So, thank you. Have a nice day.